Oh, Brother Sky. Hmm. Pumasok ka ng kilusan dahil sa pag-ibig. Bigo sa pag-ibig. Parang ganun. Pero doon ka rin nakahanap ng pag-ibig. At yung nga, nagkapamilya. Sige nga, ikwento mo nga yung love story mo sa ano. Hindi yung ano naman talaga, siyempre, nakamubo naman tayo sa unang ano eh. Pag-ibig na walang dangal, sabi. Sige, ikwento mo nga yung bago mong pag-ibig at yung pamilya mo. Marami naman akong ano, siyempre, ano naman, marami na tayong nakikita mga maganda dun eh. Pero wala, ano lang ba. Pero nung dito na ako, bumalik ako ng ano, galing ako Luzon. Hindi ko naasahan din na ano, may mga ganyan na makaano tayo ng magkapamilya ba, makabuo ng pamilya. Pero marami rin nagkaka-crush sa'yo ng mga ano to, yung mga nire-recruit mo. Meron din siguro. Hindi naman sila sa kaya, pero meron siguro. Pero siyempre, mga ganda lalaki, officer pa, bawal yung mga ganyan. Bawal kasi talaga din na ano, kahit sino-sino lang yung ano. Pero kung disiplina eh. Kasi masisira yung image mo as NPA ka kung sino-sino babae na ano mo nililigawan mo. Hindi pwede yun. Kung ano man, siyempre yung iba, pero minsan mayroon tayong palimlihim na ano lang. Limlihim na. Pero karamihan, hayaan mo na lang sila maglaway, ganun. Oo, parang ganun talaga yung mangyayari. Kasi hindi ka man basta-basta, lalo na pag civilian. Pero pag pag kasama mo, pwede lang yun. Pwede. Na, ano, sige nga, ikwento mo nga yung love story mo. Nung 2018 talaga, may iba ko gusto dati. May iba talaga akong gusto sa... Na doon din sa loob nasa loob din siya. Nasa ano man to. SRC to sa dati. Na kakabalik ko kasi 2018 tapos nag-stay ko sa kanila mga lang isang buwan nakasama ko sila. Yung nangyari kasi yung galing ako Luzon, yung na-stayhan ko na platoon is platoon ng mga matatanda at saka bata. Kaya nangyari doon, walang masyadong magtatrabaho sa ang tawag ito, mag-igib, sibak ng kayo. Walang ganun. Kasi nga matatanda mga bata. Ano ba yung sabihin ng matanda sa revolusyon? Anong edad yan? Yung nandun, na sila, mga umabot na ng 60, yung edad. Yung nandun. Meron bang namumundok pa na 60? Meron. Pero mga mga local sila, tinatawag na local katon. Mga masa na mainit, tas nandun muna sa sumasama doon. Ganun. Tapos mga underage yung iba, sinasama may underage din? Meron din. Anong edad nun? Meron tag 14 lang. Aray. 15, may 13 nga. Aray. Bawal yan sa batas ng Pilipinas. Bawal yun. Pero yun, nung time na yun, sinasama sila kasi may iba daw, may iba man silang gawain. Pero hindi sila pang kumbatan. Kaya yun nga, doon ako na ilagay sa platoon na yun. Siyempre, tayo ayaw ko medyo may tayo, ayaw tamad-tamaran ba, mahilig tayo ng trabaho. Kasi nakakaboring din naman, nasa kubo ka lang palagi, tapos walang kahoy, walang tubig. Paano ka makasaing kung walang kahoy? Kaya kahit ulan, nangangahoy ako. Nag-iigib ako, paulit-ulit, hanggang sa napansin ng may tawag ito, kakabreak lang ng asawa niya, pero formal silang naghiwalay. 36 years old na. PP ba? PP siya. PP yung lalaki, yung babae? Yung babae, PP. Tapos, nung hindi pa tayo nagpakitang gilas, hingan mo ng kindi, ayaw niya. Ayaw magbigay kahit kindi eh. Nung kasagsagan, mga 1 linggo siguro na trabaho kahit ulan, nangangahoy ako. Pero wala akong intensyon na makagusto siya, matanda ngayon. Medyo na siya, may kaedad na eh. Pero hindi siya yung target ko. Na, hindi siya. Mga banat na ganyan eh. Hindi, nagtrabaho lang ako kasi nandun man ako nakalubog sa unit na yun. Mahirap naman na wala akong gagawin, hindi ako magtrabaho. Yung mga matatanda at saka yung mga kasama ko, mga bata.
Ako na lang yung nag-inisyatiba na makapangahoy, may tubig. Hanggang sa bigla na lang akong dun sa babae kasi napin-feel ko parang nagkakagusto sa akin kasi paghingan ko na ng kape, bigay agad 3-in-1 pa. No. Oo. Tigdosina. Hanggang sa umabot yung punto na pati yung mga kasamahan ko, ginagamit yung pangalan ko. Hingi daw si RR ng ng kape. Tapos ibibigyan sila. Pinagtatawanan nila ako. Pati yung isa na naging nagustuhan ko, yung babae, binibiro na rin ako. Kasi nga, pag kumakain siya, na may, yung kasi niya, yung babae kasi napipin na yun, siya yung nadikitan niya, mataas na official ng NPA. Siyempre, may mga privilege yun, mga mapira sila. May Ganun sila. ba? Sige. Oo, may privilege, may mga pira. Hindi natin alam kung sarili ba. Hindi pala pantay-pantay talaga. Meron parang ganun yung nangyari kasi sa kanila, ako wala akong pira. Pero sila may siyempre may mga biscuit sila. Isipin mo, may mga 3-in-1 sila. Kami walang kape. Hindi natin alam kung saan nila kinuha yung pira, kung sarili ba nila o Pero merong mga pribilehiyo na ganun sa kanila. Kaya, pag kumakain siya ng corned beef doon, masarap na yan doon sa taas, sa gubat Dito, wala, nagsasawa ka na. Pero doon, masarap na yan. Kaya tinitirahan naman ako, binibiro ako, naiilang ako kasi matanda nga, na ayaw ko nang ganun. Pati yung dalaga na babae, binibiro na ako na kasi nagluluto din ako doon, pansit. Masarap yung luto mo, iba. Gustong-gusto ni to, yung babae. Sabi ko, ayaw ko, matanda na yun. Sabihan ka pa naman na ikaw na lang, ayaw mo pa nun na matagal na sa revolution yan, moral lang pag-uusapan yan, tapos kung pag-aalaga din naman, aalagaan ka yan. Sabi niya. So ayaw ko. Hanggang sa, siyempre magaling tayo manansya Pag tinutukso ka na sa, inano ka sa mga ganyan kasing babae, posible yan yung may gusto sa'yo. Hanggang sa umabot yung point talaga na, parang napansin ko na siya yung may gusto siya yung may gusto sa akin. Kaya, nung paalis na kami, papunta na kaming SRC5, siya may ako may hawak sa cellphone, may connection sa mama niya kasi official yung mama niya anak ng official yun. Siya yung nagtitik sa akin hanggang sa, siyempre. Yung matanda o yung? Hindi, yung bata na, yung dalaga. Hindi mo, paano ka lumipat doon sa bata paano ba, hindi mo kunento Kasi yung yung matanda kasi, nagbibigay na ng motibo sa akin na parang gusto niya ako. Ayaw ko kasi, tanda nga yun, tapos bata-bata pa ako. Ano ba yung taon ako? Murang 20, pa ako? 23. 23, tapos 36 years old, tapos may asawa na dati, kakabreak lang. Tapos, pipi pa. Hindi naman sa pero sayang naman yung natin. Gandang lalaki kung sayang yung ganda lalaki. Ganun. Hindi, kung wala siguro. Sabi ko nga nun sa dalaga na sa akin, parang kinakantsawan niya ako. Sabi ko nga, siguro, kung gusto ko yung tao, kung love ko yung tao na yan, kahit sino pa yan, kahit matanda pa yan, kahit pipi pa yan, wala nang problema, hindi mo na kailangan na, sa akin. Parang movie yan may movie na ganyan, bulag ang pag-ibig ba yun? Yun nga. Bro, ayaw ko talaga. Kaya wala siya magawa hanggang sa nagkasalubong kami ng lakad. Tapos bigla siyang natumba kasi nadulas siya. Doon ko una biniro. Sabi ko, wag kasi tingin sa akin kasi. Ito yung bata na? O, yun yung bata. Okay. Sa bata na tayo. Tapos tinignan ko yung reaction niya na nag-blush ba. Hanggang sa, siyempre, palagi na kami nagkukwentuhan. Tapos, ang kwento niya palagi talaga tungkol dun sa yung matanda, yung pipi. Kaya siyempre may karanasan tayo sa mga ganyan Hindi tayo bula-bula kasi malalaman mo kasi yung babae pag minsan kasi, siyempre yung babae kasi pag
hindi pwede magdiretso na may gusto sa'yo eh. Alam mo, maraming Marami kabataan yung matututo. pasikot-sikot eh. Tapos, Maraming kabataan matututo dito sa ano mo, Oo. sa style mo eh. hindi na ako maluloko sa ganun kasi ano naman, ilang ano na rin yung mga hindi man tayo psychologist pero masayko na natin yung mga ganyang moves ng babae ba na ano, may gusto. Kaya, maabot sa point na ano, medyo nagkalapit kami ng lover. Hindi kami nagtagal kasi doon nagsama eh. Nung time pahuli, una napansin ko sige na ganun siya. Papaalis na kami. Papunta na kami dito sa Lanao. Kaya yung ginagawa ko, unti-unti din naman akong nahulog kasi maganda din yun eh. Bata pa. 19 years old pa. Yun. Tapos, maano din. Talented. Maraming, kakayahan. Tapos, ma-bright din. Ako yung nag-volunteer magdala ng cellphone. Tapos siya din naman, yung mama niya kasi busy, maraming cellphone. Hindi alam ng mama niya. Nagti-text kami. Pero siya yung una-una ako, mustahan kami. Hanggang sa nililigawan ko na yun. Diyan kami nag-stay sa Malaybal, niligawan ko. Naabutan ako isang beses nung pinagtambayan na binabahay, naabutan ako ng 10:00 ng gabi. Nagti-text kami doon sa labas, nanood ako ng TV. Nasaraduhan ako ng pinto sa bahay na na tinambayan ng mga kasama ko kasi nag-chat niya kami. Nagagalit nga minsan, sabi nga niya. Kasi sabi niya, ba't mo ginawa na parang, kasi bawal kasi doon na manligaw ka sa cellphone lang. Dapat ka, kasi doon, ang prinsipyo kasi, kung gusto mo yung babae, dapat magpaalam ka sa, mas nakakataas sa mga commander. Na gusto mo yan, mag-akit ako ng ligaw sa kanya, formal. Pero yung ginawa, siyempre, cellphone. Paano ako mag-formal eh? Nasa cellphone, paalis na ako eh. Siyempre, na lang. Yung pagkakataon na yun. Sabi ko, hindi naman sa walang, di ba, nagalit siya. Kasi, para daw wala akong respeto sa kanya. Na, bakit daw nililigawan ko lang sa cellphone? Kung gusto ko raw, dapat dun sa, Sabi ko, hindi naman na sa, wala akong respeto sa'yo. Pero, sinusubukan ko lang kung gano'n ka ba talaga katibay na babae. Kung gano'n ka ba talaga yung pagkakatiwalaan. Sa nakikita ko sa mapagkakatiwalaan ka talaga. Pero kasama mo siya sa loob. Kasama ko yun. Nagiging kasama ko yun sa loob siya. Yun yung babae nandun na palagi akong kinakansawan dun sa matanda. Siyempre, alam ko na yung niya eh, yung moves niya doon. Kaya sinabayan ko na. Hindi naman magte-text yan kasi pag walang gusto. Siyempre. Ganun. Siya yung maraming mga kabataan nga matututo sa iyo mga ganyan. Siya eh. Kaya nilagawan ko siya na hanggang umabot nga sa point talaga na kasi na-counter ko lahat yung Kasi kung hindi ka marunong kasi doon na kasi anak ng official eh. Tapos official ng NPA anak ng official NPA. Siya? Sabi nga niya talaga na parang nawalan daw siya ng gana talaga sa akin kasi bakit ko raw siya nililigawan. So wala nang pagkakataon kasi na baka ang sabi ko naman na sa kanya, baka kung antayin ko pa yung panahon na mag-akit pa ako ng ligaw sa'yo, baka mahuli ako. Ayaw ko lang na mawala ka pa sa akin. Yung mga banat na ganyan na pang Fernando po yan. Pag-anon ako sa kanya. Kasi yun, nabawi nabawi yung niya, galit niya. Kasi yun nga, may ka ba, may hugot ka na, ayaw mo lang siyang mawala. Kaya pinangunahan mo na. Pwede. Pero hindi ibig sabihin na wala kang respeto sa kanya. May respeto, pero natakot ka lang mawala. Kaya yun yung ginawa. Kaya nabawi. Sabi niya, mahal din naman kita. Gusto din naman kita. Pero, so, ibig sabihin siya nang una. Siya na una nagsabing ganun. Nag-ganun na siya. Tapos, niya, sabi niya, mahal din naman kita. Gusto din naman kita. Pero, ayaw mo na kitang sagutin sa cellphone. Gusto ko sa personal. Mag-akit ka muna ng ligaw sa organisasyon bago kita sagutin. Ganun ba yun sa inyo? Ganun yun sa amin. So, hindi ko pwedeng dumiretso manligaw. Kailangan ipaalam mo muna yung commander. Hindi yan pwede diretso ka manligaw. Marami nababagsak dyan ganun sa amin eh. Kahit gano'n ka pa si kagwapo, kahit gusto ka pa ng babae, may mga babae kasi ma-pride din. Na kahit gusto pa nila yung lalaki, pero pag nililigawan sila sa patago, na sila, nawawalan sila ng gana doon sa lalaki. Kasi iniisip nila, hindi sila nire-respeto. Malaking impact pag Pero yun sa akin, nakalusot ako kasi doon kasi yung linya ko na
ayaw ko lang siyang mawala, kaya pinangunahan. Kaya Alam mo, doon ako may mga script writer dito mga gagawa ng pelikula someday. Siyempre, ayaw ko nang mawala ka sa... Pero para meron na yatang ganyan na movie. Marami ganun. Pero yun naisip ko na, kasi sa iba't ibang tao na nakakausap mo, hindi mo na, kahit ano na yung napapasok sa isip mo. Marunong ka na ba? Sabihin na niya ganito, kaya mo na i-counter agad. Counter mo na agad doon yung sinasabi niya. Kaya, hype na hype ako pagdating ko dyan sa Lanao. 2 cellphone dala ko. Chat-chat pa kami hanggang dyan. Chat-chat pa kami sa December. Darating ako dyan. 2018. January. Nag-chat-chat pa kami. Nakakamustahan kami. Siyempre, kahit hindi man niya ako sinagot, pero sa sarili ko, alam mo na, kami na. Okay na yun kasi sinabi na nga na love din kita, pero gusto ko personal. Pero yun, malaking porsyento na yun na kayo na. So, kailan kayo kinasal? Hindi pa yun. Hindi pa yun yung asawa ko. Ay, ganun ba? Iba pa yun. Yun pa yung Akala isa. ko. Ha? Yun pa yung isa kasi, kaya nga nung pagdating ko, hype na ako dyan. Yung pinahawakan ko. Kasi yun sana talaga yung ko. Kaya nag-akit ako ng ligaw. Sa biyahe pala, kalagitnaan pa lang kami ng biyahe. Nag-akit ako ng ligaw. Sinabihan ko yung tiyahe niya. Mag-akit ako ng ligaw. Kaya pagdating ko naman doon, nag-akit na naman ako ng ligaw doon pagdating ko dito sa SRC5. Naakit ako ng ligaw. Nung nalaman ko, mga 2020. Hindi, 2019, mga kalagitnaan, nalaman ko na sinabihan ako ng opisyal namin na yung inakyatan mo ng ligaw, may nubyo na. Aray ko po naman. Yun, siyempre. Grabe naman. Ang haba ng kwento mo, nubyo naman na ba? Medyo durog. Nadurog na naman ulit kasi inaasahan ko nga, kasi ganun tayo kasi may din naman yun. May pagmamalaki din naman. Siyempre, may ka nga sinasabi mo na may totoo din naman niya, sana yan nararamdaman niya. Pero nung sinabi na wala, siyempre, wala kayong magawa. Na nga ako doon sa isa kasi 2 kami nag-akit ng ligaw, pero ibang babae yung niligawan yung kasama ko na napasad dyan. Pero positibo sa kanya. Kasi yung babae na inakyatan ng ligaw, dyan pa pupunta siya pa yung, pa dyan, nang susundan siya sa Lanao, galing Bukid nun. Di ako, wala susunod sa akin kasi may nabugyo na. Wala naman kaming communication. Pagka, November, yun na yung susunod na, yung nagiging asawa na ngayon. Pagka 2019 din, hiwalay na rin, nagiging hiwalay. May kinubyahin dati, nagkahiwalay sila kasi hindi sila magkaintindihan. Pero ako nung una, wala akong plano na mag-akit ng ligaw sa kanya. Ako pa ngayon taga-facilitate kasi political instructor nga ako. Ako yung taga-facilitate ng nag-akit ng ligaw sa kanya. Kasi sabay-sabay mga 5 ka lalaki. Kasi doon talaga sa loob, pag may ka talaga, medyo bulo ka talaga, tapos wala kang hindi ka opisyal, hindi ka marunong magsalita, wala talaga. Mamatay ka na lang, walang asawa. Anong tawag doon? Torpe, parang gano'n. Hindi naman torpe, pero ang problema doon, dahil sa marami yung lalaki at sa kunti lang babae, yung mga babae kasi naghahanap sila na, siyempre, yung makatulong sa kanila na patuloy mag-revolusyon, tapos may lakas din yung appeal, mga ganun. Maghanap din mga gandang lalaki na ngayon . Kaya pag wala kang ganun, mahina ka na dito, tapos hindi ka pinagpala sa kagandahang lalaki, wala. Talaga, mahuhuli ka talaga. Kaya, ako pa yung taga-facilitate sa kanya. Na ganun. Wala akong pakialam ba sa ganun kasi nga. Bago, nga lang, mga August, nadudurog na tayo muna doon kasi hanggang sa, di ko inaasahan na na naman. Putangin na, dumating, parang gusto ko na rin na, mag-akyat ng ligaw. Kaya yun, nag-akyat na ako yung biglaan na akyat ng ligaw yun. Nakakahiya pag first time ko mag-akyat ng ligaw na harap-harapan yun kasi nung nag-akyat ako ng ligaw sa nung babae, nasa cellphone man yun. Tapos yan, sa committee. Alam mo naman yung mga mo kasi, mga
kasamahan mong opisyal, kakantsawan ka kasi niyan, tapos tatanungin ka pa kung ano yung rason mo, mga ganon. Anong reason, ba't yun mga akit ng ligaw. Siyempre, wala. Parang feel mo lang, ano na, tinamaan. Pero na-in-love ka na rin. Parang ganun, kasi mabait yun rin, mabait rin yun. Misis mo. Misis mo na ngayon, di ba? Oo, mabait din siya sa mga kasama, tapos, ano siya dati din. Siyempre, maano din sa mga gawain talaga. Active ba. Mas matapang pa rin naman yan dati. Katulad niya. Kaya, kahit na rin ako ng ligaw. Mabot kami nagsimula kami, kasi pasunod-sunod kami nun eh. Dalawa kami, dalawa kami. May nauna sa kanya. Buong araw, may may hinaharap na nanliligaw. Tapos wala man kasing limit kung kailan matatapos. Ganun ba yun? Wala. Basta, ano ba yun? Yung guerrilla date ang tawag dyan? Siya, pag nakatakda na ngayong araw, kayo, iharap kayo, ikaw nang bahala, diskartihan mo yun hanggang ilang oras yun. Pero siyempre, pag nakikita mong wala ka ng choice, problema mo na yun, pag didiskarte ka pa rin. Kaya sa akin, ako yung huli, nagpahuli talaga ako na pakampante tayo eh, na wala yan, bagsak yung mga yan. Ganun. Kasi may mga pasiunang moves na tayong ginagawa ba, na pa cute. Kaya, pero umabot pa yun ng hindi, naagabihan kami, hindi ako sinagot, Nabasted pa ako. Hindi ko matanggap talaga. Nabukasan, nangihina ako, hindi ko matanggap. Na busted ako. Akyat ako ulit. Nabukasan. Mga kinabukasan, akyat ako. Hinarap naman kami mga ilang araw. Yun na, doon na control na. Yung 2019 na yun. November. Ayaw pa sana niya, sabi niya ayaw doon niya. Kasi bago nga lang niya kakabreak sa karelasyon niya. Tapos gusto niya umuwi. Pero nung dumating ako, hanggang naabutan siya ng 2024. Dyan sa loob? Dyan sa loob. Hanggang 2020, nagkaanak kami. Hindi pa kami kasal. Siyempre, lalaki tayo eh. Anong sabihin? 5 months pa lang. Wala na, may pasiunan tayong ginagawa. Wala pang kasal. Ganun ba na Pero bawal talaga yan sana. Pero siyempre, lalaki tayo, bakbakan tayo, gira tayo, baka maunahan ka pa. So, yung unang anak mo, pinanganak sa loob? Yan yung pinababa ko sa mama ko. Mama niya. Doon siya nanganak. Ng unang anak niya, babae. Nahuli pa siya. Nalaman nyo ng army. Nahuli pa siya ng 88 IB. 4 na araw. Buti na lang 4 na araw, binalik siya. Pero doon ako dito ako sa Iligan area noon. Pinabalik siya. Pinalabas siya. Tapos, pero siya, binigyan siya ng kasi ako yung target eh. Ako yung target talaga na ipapauwi. Kasi sikat na ako nung time na yan. Ano ka na noon? Mainit ka na? Mainit na yung pangalan ko. Na isa ko sa namumuno talaga dyan sa area na yan. Kaya, pinabalik siya. Pero may idala na mission. Di ba? Ako yung ipasabihan sa akin, ipapauwi na ako, tapos magdala ng baril, M14. Siyempre ako, wala. Hindi siya mananalo sa akin kasi ako dyan, mataas yung moral ko. Talagang wala. Kahit nasabihin ni misis mo, bumaba ka. Wala. Ako pa yung magagalit ako sa kanya kasi siya ayaw niya sanang bumalik. Kahit na may anak na kayo? Oo, kasi siya sana gusto niya alagaan yung bata. Pero ako, nagdidemand na ako na balik ka na dito kasi baka mahuli ka dyan. Baka pang gawin nila sa'yo. Kasi yun yung paniniwala ko baka patayin ka nila. Kung ano. Siyempre, pressure sa bumalik kasi siyempre, magandang lalaki nga tayo. Hindi niya kayang hindi niya kaya mas nangibabaw yung kagupuhan natin dun sa sa bata niya. Kaya bumalik siya doon sa... Iniwan yung anak niyo? Iniwan niya anak. Isang linggo pa lang. Bumalik na siya. Isang linggo pa lang, iniwan na yung anak niya? Oo, iniwan niya. Kasi yun naman yung ko. Ako yung nagdi-demand sa kanya na minamando ko na siya na balik ka na rito. Saka, alam mo ba napakahirap sa isang nanay yun? Mahirap din talaga, pero ayaw ko rin na mahawakan nga siya na talaga ng kalaban. Gusto ko kasi, ayaw kong siya yung magiging saniban na ako yung makuha sa niya. Gusto kong, kasi ganun kami, dapat, kung ang army, kung makahuli siya,
na may kapares pa doon sa taas, hawakan niya yan, kontrolin niya yan para yung natitira doon, bababa. Yung sa amin naman, kabaliktaran din. Kami, kung sino yung nandoon, kung ako yung nandoon, dapat yung din, asawa ko na nahawakan ng tropa, dapat siya yung mabalik. Kung talagang mahal pa niya ako, talagang gusto pa niya yung revolution, babalik at babalik yan. Ganon kami. Ay, siyempre, nagtagumpay naman ako kasi siya yung bumalik. Na Matibay. Mahirap sa isang nanay ang iwanan yung isang anak. Isang linggo pa lang. Yun nga, yung, siyempre, nga siya. Mahirap nga talaga, siyempre, dugo-dugo pa siya nung pumasok. Pero yun, kailangan pumasok kasi yun. Baka kung anong gawin. Yun naman yung paniniwala ko kasi nung time na yun. Hanggang, nagkaroon na rin kami na, yun siya, 21 ay kasal kami, 2021. Kasal namin. Saka, pagka, naman, 2022, nanganak siya ulit ng, ng lalaki. Doon na sa loob. Tapos dito ako iligan. Doon siya nanganak sa Maguindanao side. Malayo. Sa kampo nyo doon? Oo, sa ibang mga kasama. Kaya, siyempre, wala akong tawagan sa kanya kasi busy kami dito. Nagalit nga sa akin kasi bakit dito akong tumawag. Wala akong kasi busy kami. Wala akong cellphone na magamit kasi limitado na yung cellphone namin doon. Grabe rin yung time na yun. Grabe rin yung mo. Alam mo na noon na, pagiging revolusyonaryo mo, guerrilla mo, nangingibabaw talaga sa pagiging tatay mo at asawa, no? Oo, talaga. Grabe talaga yung ko talaga. Kasi kung isipin, kung bilang ka, yun ay, di ba, kahit nung sa baba na nga ako, sabi na, iba ka talaga, Sky, bakit mo, kinaya mo ganun, anong klaseng, asawa ka na, sinama mo yung, yung asawa mo dun sa ganun. Pero, hindi, yan, paniniwala mo yun, as a army ka, as a NPA ka, revolusyonaryo ka, na dapat, mahila mo yung pamilya mo, yung asawa mo, kapatid mo, sa kung ano ka ngayon, kung ano yung paniniwala mo. Kaysa ikaw yung mahila nila, sa kung ano yung paniniwala nila dito sa labas. Kasi, sa amin kasi, kung sa akin, nung time na yan, ako ang mas nakakaintindi kung ano yung sitwasyon. Sila, civilian lang sila. Hindi nila naunawaan kung ano yung pinaglaban ko, ano yung mga pangyayari. Sitwasyon ng revolusyon, pero hindi mo alam yung sitwasyon ng pamilya mo na rin. Yung sitwasyon ng pamilya ko. Hindi mo pa nga nakita anak mo nun eh. Oo, hindi ko na talaga, maano ko na naghihirap sila, mahirap yun. Pero mas nangibabaw sa akin. Mas mahirap ang mamamayan pag, kung uuwi ako, paano na yung, paano na yung mga tao, paano na yung ganun, paano na yung mga masa, paano na yung pinaglalaban ko sa loob ng 9 na taon, tapos uuwi lang ako. Sayang. Parang ganun.